Bali, good morning po. Start na po natin yung interview. Okay, good morning. So, yung unang question po, how do you empower employees to take ownership of their work and decision-making process? Uh, as an owner, I empower them by giving specific tasks, also encouraging them to be a part, really, to know all the ways here, syempre. Kasi kung hindi nila alam kung ano yung main goal, bakit ginagawa, they will they will just do whatever it is para matapos yung job without knowing the consequences or reaction. So, ako, kina-clarify ko. Kunyari, uh, for the specific task, for example, this is a diner, maraming hugasin. So, ako mismo, personally, tinatrain ko yung staff by uh, one-on-one session, nasa likod ako, sasabihin ko, and the importance kung bakit niya ginagawa yung trabaho niya ng maayos. Siyempre, I, I encourage them na to clean well yung mga dishes kasi uh, andito na tayo to work pero sometimes we're also a customer, diba? So I can encourage them na ikaw ba kung gusto mo maging customer ka, ganyan ba yung, diba? Service na Service gusto na mong gusto mo. makuha. So, pangalawa po, how does the organization recognize and reward employees who demonstrate high levels of involvement and empowerment? We recognize them first through words of affliction, words encouragement, syempre appreciation sa work. That's number one. Not always monetary. Pero syempre, we do have incentives. Two types of incentives from sales, then one is performance based. Then doon kami nagbabase din ng increase or promotion sa performance. Doon naman sa sales, kasi since we are small, hindi kami ganun malaki magpasahod agad. So, para maging fair sa mga staff, sa lahat, pag lumalaki yung sahod, lumalaki yung kita ng store, lumalaki din yung sahod. So, ayun yung ano namin, para maging fair. Kasi, di ba, parang pwedeng sabihin na, oh, laki ng benta ngayon, at hindi lumalaki. May mga days din na mahina naman. Mahina po. So, to balance na lang, ganun ang ginagawa namin. Next po, can you provide examples of successful communication strategies implemented within the company to encourage transparency Ayan. and engagement? We always encourage them to communicate openly sa lahat, lalo na sa mga nakakasama nila sa work. Kasi sa kitchen, kapag walang open communication, ang daming tawag doon, daming pwedeng hindi magandang mangyari. Magiging magulo. Magulo, unorganized, then that's the start of service time, long service time, longer hours na mag-aantay yung customer. Pero if you're well communicated sa isa't isa, ang pinakamaganda doon is number one, less pagod sa inyo kasi hindi na paulit-ulit yung trabaho. Pangalawa, less energy na din kasi yun nga, hindi mo na kailangan ulitin, hindi mo na kailangan pataranta, mas nakakapagod sa isip yun. Ano pa? Next. Siyempre, Sige. tuloy ko na lang din. Sige. Para sa personal mga issues, Apo. kailangan may open communication. Next po is, how do you foster effective team management and collaboration among employees with diverse background and skills? So, ayan. Dito sa small diner, usually talagang diverse kasi a lot of things, a lot of people coming here na, paano ba, na hindi naman din nakapagtapos, may nakapagtapos, may mga estudyante na nagpa-part-time, then napakalayo ng mga culture and yung ways nila paano gawin yung bagay. So, I share my vision. I always share kung paano ko gawin yung bagay and I always encourage them na to copy it while they're building something their own.
So, ang main goal lang namin is to have one vision, to have one mission. So we do weekly meetings. Yan. Then if may kailangan baguhin, yun, I coach them one by one. Next po, what measures or procedures do you have in place for addressing conflicts and promoting a healthy work environment? First, pag yung conflict is work related, I address it immediately. So there's a case na we needed to address it right right then and there. But there's something sometimes we need to address it private discussion Yes. through meetings and one-on-ones. So as an owner, I need to know kung what method I should use. Diba? So, ayun. Next po, what common issues have you noticed that could potentially cause employees to lack initiative and performing their tasks, and how do you handle these situations? For the beginners or for the newbies, newly hired, they're always passionate sa work, but they don't know. They're not confident enough to do the work. They don't want to do wrong or to have mistakes, syempre. Kasi iniwasan nila yung mapagalitan. So, sa mga bago, yun, sobrang specific tasking, sobrang specific ng guide, and ayun, alalay. Doon naman sa mga matatagal na or pioneer na sa work, lack of motivation na yan, nangyayari dyan. Kadalasan, hindi masyado na-appreciate or overdose na sa workload kasi siya lang yung nakakaalam, siya lang yung gumagawa lahat. So, as an owner, ako yung nagbabalance ng workload. So, pag nakikita ko kung siya lang yung gumagawa, I try to encourage him or her na i-delegate yung work, na ituro din sa iba. Para yung workload is hindi lang siya yung gumagawa. And ayun, appreciation, hindi lang naman sa, lagi ko sinasabi, hindi lang din sa pera. So, appreciate yung simpleng ginagawa. Yung minsan, sila na rin yung nagbibigay ng suggestion kung ano yung mga ikakaganda, lalo na sa task nila. So, I appreciate them na hindi ko binabaliwala yung mga suggestion nila. Baga mahalaga talaga yung Mahalaga talaga. engagement. Tama. Next po is, what strategies or tools do you use to ensure that all employees feel empowered and valued in their roles? Tools. Um, we do meetings actually. That encouragement. Hindi yung meeting na masyadong by the book, laging inuulit. Apo. So, we do meetings na parang fellowship. I ask them kung kamusta yung trabaho. I ask them kung what they need. Diba? Kasi minsan, hindi naman tools sa work yung kailangan. Minsan, ayun nga, pagbalanse ng workload. Tsaka magkaroon pa rin ng communication sa Communication ano. sa mga bawat isa. Pag walang communication sa ka-team, kahit anong galing, Wala pa. mag-burnout yan. Apo. So, yun nga, kakaroon ng conflict or bigla na lang siyang aayaw, magre-resign without knowing kung ano yung dahilan. Next po is, can you share specific instances where you have delegated authority to employees and the impact it had on their performance and job satisfaction? Uh, o I always delegate tasks dun sa trusted employees because it feels for them na they are appreciated and they're nakikita yung value nila sa store. But I guide them thoroughly lalo na sa decision making. We need to have the same vision. For example, we have customer na nagrereklamo, how he can handle it, 'di ba? Hindi porket na walang mali is pagpipilitan namin. Apo. So, kahit na alam mong wala namang mali sa store, sa product, so acknowledge pa rin kung bakit. And tutulungan pa rin yung customer kung paano gagawin. So, bottom line, babalik dun sa dapat we have the same vision kung paano namin i-treat yung mga customer. So, pagdating sa ganon, usually, ang talaga yan, nagkakamali, pero
yun, one by one coaching. Kailangan pa rin magtiwala. Kailangan natin mag-invest ng trust sa employee. Employee. Kasi kung hindi, they will mananatili lang na ganun. Sa'yo lang din lahat ng... Okay. So, Next po. What are the key attributes or skills you look for in team leaders or supervisors to promote empowerment and motivation among their team members? for the team leaders, first of all, I always look at the punctuality, yung tiredness. Kasi as a leader, you need to show up. Yes. Kahit anong galing mo, kung hindi ka nag-show up, maling representation na makikita ng mga, lalo na sa mga bago, it's okay. Lagi it's okay na wala. Ganyan. Kasi yung performance, yung skill sa work, madali lang yan matutunan in time. Lalo na kung with the right heart, with the right mind. Pero kung mali agad yung punctuality mo, there's a lot na ma-apektuhan. Kahit anong galing. So, second is yung attitude. Kahit anong nandyan ka lagi, pero wala kang right attitude, na wala kang, you do not know how to, paano ba yun? Yung word mo, you might not choose your right word, paano mo sasabihin sa katrabaho mo, sa ano, um, kakainisan ka naman. Kasi ikaw yung nag-distribute, nag-delegate ng work. So, pagka wala kang right attitude, paano mo siya i-divide, paano mo i-share sa mga coworkers mo, there will be chaos doon. Kumbaga kahit anong galing na team leader, kung pangit ang attitude, Oo, nakaka-apekto pa rin po talaga. totoo yan. Next po is, yung panglas na po is, how do you measure the effectiveness of employee empowerment initiative and leadership development programs within the company? Ayan, medyo mahirap to. For us kasi, plan sa akin, small kainan, simula ito, karinderya, maliit, ako lang nagtitinda hanggang sa ano. Binabalikan ko lang din kung ano yung password ko, paano ko, ano yung nagugustuhan ko, para habang ano. So, ino-open ko sa kanila na nagbibigay ako ng goal, nagbibigay ako ng goal based doon sa nakikita kong performance nila. Kung magaling sila dito sa ganitong bagay, pag-prep ng food, I-give them goal na paano sila lalago. And then, from there, nag-observe ako kung paano nila i-handle yung instruction ko. Kung paano nila tinitake yung mga advice ko. So, ayun yung nagiging tools ko para measuring ko na it's okay na ito okay to dahil sumusunod, ito okay to kasi yung decision making niya align sa akin, meron siyang sariling judgment. Doon ko yung binibase ko, ano through talaga vision. Kaya pagdating sa meeting, sinishare ko talaga yung goal ng store, vision ng store. Ayun lang. Pwede ko pong makuha yung pangalan niyo po. Dito, Para sa in, lang, di po sa paper. Ano po? Romel, single M. Romel po. Romel. Espiritu. Yan. Taga dito lang din po kaya. Ako sabi ko na naman. Sabi ko na po po.